Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ipapasalamat ako sa Panginoon dahil kayo po ay dinala ng Panginoon sa sabahang ito. Muli ay nandirito kayo upang makinig ng salita ng Diyos. Hindi po aksidente na kayo ay napunta rito. Ano po, may plano ng Diyos at ito ay plano ng Diyos para sa inyo. Bago po magsimula ay gusto ko munang magkaroon ng maliit na kwento. Ito lang. Sabi nga ay nakita ko sa social media. Kapag may araw po, may liwanag, tayo po nakaharap sa liwanag, meron pong anino, no? Dami po yung anino sa buhay natin. Yung anino po, kapag nakaharap tayo sa araw, nasan po? Yan po ay nasa likod. Diba? Ang nakikita po natin ay yung liwanag. O, sa buhay natin, bilang mananampalataya, ay Diyos ang lagi natin nakikita kapag nakaharap tayo sa Kanya. Pag tayo po ay tumalikod, talikod po tayo, no? Hindi po natin nakikita yung liwanag. Nakikita po natin yung anino. So, ano po yung anino sa buhay natin? Mali po na po-focus yung sarili natin. Hadlangan ang ating pagsamba sa Diyos dahil sa mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin. Hindi po ba? Yun yung anino sa buhay natin na hindi mawawala habang tayo nabubuhay. Lagi po nandiyan yan. Kaya kapag tayo po, naiisip natin na napakahirap ng buhay, napakalungkot, napakasama ng buhay ko, ay tandaan po natin na anino po ng buhay natin yan. Kasama po natin palagi. So, talikuran po natin. Harap tayo sa Diyos. Kaya po tayo lahat dito ay natutong sumamba natin sa Diyos. Sabi nga po sa pamagat, pakilagay naman yung pamagat. Ayan po, ang kahulugan ng pagsamba. So, tayo po, alam na po ba natin sa buhay natin kung anong kahulugan ng pagsamba? O pagsimba? Kasi po, minsan, pupunta ako simbahan para ano po, magbuwasan mo yung kasalanan ko. Ganun po ba? Nung hindi pa po tayo nakakilala sa Diyos, ganun po, no? Ako po, nung bata ko po, nagtitinda ako ng sampagita sa mga simbahan kasama ng nanay ko. Tapos, hindi ko po nauunahan ang kahulugan ng pagsamba. Nung lumaki na po ako, kapag magsisimbang gabi, magsimba ka naman, para mabawasan yung mga kasalanan mo. Ganun po, no? Ganun po tayo. Pero hindi po yung kahulugan ng pagsamba eh. Sabi nga po nito sa verse, palagay naman sa Romans 12 verse 1, sabi po nito, therefore, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Pagsamba, worshiping God. Sabi nga po rito sa objective, sa buhay natin bilang tao ay dapat alam natin kung ano ang kahulugan ng pagsamba para sa Diyos. Handa tayong ipakita ang mga mahuhusay na gawa na may katapatan sa harap ng Diyos. Ito ay upang i-alay natin ang panahon natin sa Diyos at ang ating katawan habang nabubuhay tayo sa mundo na maranasan natin kasama natin ng Diyos. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa araw na ito at binigyan mo ako, Panginoon, ng kakataon na maihayag yung salita. Gamitin mo lang po ako, Panginoon, bilang instrumento. Lord, at ikaw ang manguna sa akin, naway gabayan ako ng banal na Espiritu ng Diyos na nagmumula. Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, ang bawat sasabihin ko. Hallelujah, Lord, tinataas kita. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So sabi po sa verse, nagalugin ko po, no? Sabi Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan. Sa isang hayong buhay banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba. Ang sabi po ng Diyos, ang gusto niya ay ihain natin ang ating mga katawan. Banal. Pag sinabi kong banal, sa harapan ng Diyos, malinis. Di mo ba? Ganun po, no? Kapag nag-aalay po ang mga tao noon, nagbibigay po sila ng mga handog para sa Diyos. Ito po ay bahagi ng kanilang pagsamba sa Diyos. Pagpapakita ng halaga para sa Diyos. Inihahain po nila yung mainam, mahusay, na hain, na alay para sa Diyos. Sabi po ito ay upang maunawaan mo ang halaga ng iyong buhay.
yung dapat natin maunawaan para sa Diyos. Mahal ka ng Diyos? Alam po ba natin yan? So, dapat po alam natin na mahal tayo ng Diyos. Pag-isip lang sa umaga, yung hininga natin, yung buhay natin, galing sa Diyos. Sabi rito ay, handa siyang makinig at magpatawad. So, tatanggalin po natin yung mga masamang iniisip natin, mga masamang bagay na meron tayong nagagawa sa ating kapwa. Huwag na tayong magbabad sa mga malulungkot na sitwasyon ng buhay. So, ganun po. Kapag po tayo, alam natin ang pagsamba para sa Diyos, lumalapit tayo, kaya nga po tayo nandito, ay hindi lang para magsimba, kundi sumamba. Gawin yung para sa Diyos, hindi po ba? Yun yung tunay na kahulugan ng pagsamba. Yung paglapit mo sa Diyos, hindi ka naman pumunta dito dahil naimbita ka lang. Di ba po? Ito po ay kusang loob. Gabay ng banal na Espiritu, hindi ka tinutulak ng kapwa mo. Ito ay plano ng Diyos para sa iyo. Ito ay obligasyon mo na gawin, hindi para sa sarili mo. Di mo ba? Ito ay obligasyon mo para sa Diyos. Amen po? Amen. Kasi po ang tao kapag walang Diyos, malungkot, mahirap, maunawaan kung sino siya, hindi niya alam ang tunay na pagsamba. Amen. Tayo po lahat dito ay dinala ng Diyos upang matutunan ang pagsamba. Marami pong nagtuturo dito sa pulpito upang sabihin sa inyo kung ang tunay na pagsamba. Siguro po hindi lang isang beses, maraming beses na narinig yung pagsamba. Yung pagtugtog nga lang po natin, pananalangin natin, pagsamba po yan sa Diyos. Paghuhugas ng pinggan, bahagi ng pagsamba sa Diyos. Hindi po ba? Bakit? Hindi mo naman ito ginawa para sa mga kapatid dito, para sa mga kapwa, para sa sarili mo, hindi. Yan ay ginawa mo dahil yan ang gusto ng Diyos para sa iyo na gawin mong bahagi, makatulong sa iyong mga kapatid dito sa iglesia. Sabi rito, kahit yung takot, galit, problema, lahat tayo ay susubukin. Dapat ay handa tayo dyan. Tayo po, lahat pupunta rito ay naghahanda sa mga bagay dyan sa labas, sa loob, na sumusubok sa atin. Hindi po ba? Kung tayo walang Diyos sa buhay, noon, hindi tayo handa. Napakahirap alamin kung paano lumapit sa Panginoon. Siyempre po, kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, natututo na tayong magbasa ng Biblia. Hindi po ba? Meron na tayong mga gamit na nakabaon sa ating puso. Ito po yung salita ng Diyos. Ito po yung mga pinangahawakan natin. Sabi na dati, yung mga quotes, good quotes. Ngayon, good verse din dala natin. Hindi po ba? Mas maganda po, lagi tayong magbabasa ng Biblia. Ito po isang paghahanda para sa ating pagsamba sa Diyos. Paglapit, alam natin, makikita natin yung kanyang salita. Sumunod, upang malaman mo ang bahagi ng iyong mga gawa para sa Diyos. Ano po ba ang bahagi ng ating mga gawa para sa Diyos? Alam po ba natin yan? So, lahat po tayo ay may bahagi para sa Diyos. Hindi lang po bahagi para sa sarili natin. Di ba po? Lahat po tayo may bahagi sa Diyos. Ako po, may ginagampanan akong bahagi. No, nagsusundo, nagdadrive, tumutugtog. Yan po ay bahagi ko lamang. Kayo po, lahat kayo ay meron. Wala pong wala. Kasi ang gusto ng Diyos, pag tayo lumapit sa Kanya, sumamba sa Kanya, ay may bahagi tayo nagagawa para sa Kanya. Kasi hindi naman po titignan ng Diyos yung mabuti mong gawa. Hindi po yan ang tinitingnan ng Diyos, yung laman ng puso mo, kung totoo ba. Kasi yung makikita niyang pagsamba na ginagawa mo para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sabi dito, mahalin natin ang ating kapwa. Mahal po ba natin ang ating kapwa? Amen. Dapat po mahal. Nakita ko naman po yan dito eh. Pagtutulungan ka lang, makikita mo naman yung kapwa mo na mahal mo eh. Di ba? Mahal ba natin ang ating pamilya? Amen. Dapat nga po, mas una natin bahagian ang ating pamilya na salita ng Diyos. Dahil doon pa lang, makikita yung pagsamba mo para sa Diyos. Amen. Mahalin natin ang ating sarili. So, kung mahal niyo yung kapwa niyo, mahal niyo yung pamilya niyo, baka hindi niyo naman mahal yung sarili niyo, aba mahirap yan. Ano ba, pag di mahal ang sarili niyo, sigurado yung sarili niyo, di na naliligo. Hindi naman po gano'n, no? Kasi mahal natin ang ating sarili, nagtutoothbrush, ano ba? Baka hindi na tayo papalit ng damit, maliit po. Amen. Praise God, gano'n po, mahal natin ang ating sarili. So ito po ay natututunan natin
No? Sa ating paglapit sa Diyos, sabi nga po, ay banal, malinis. So lahat po tayo, gaya ko, ako, nagsumpa ako. Kasi sabi nga po, dapat maayos ka sa harapan ng Diyos kapag ikaw ay sumumpa. Amen? So dapat marunong tayong manalangin. Bawat bagay na gagawin natin para sa Diyos ay dapat ipinapanalangin natin. Ano po? Ano naman po yung mga gagawin natin ay dapat ipinapanalangin natin. Yan po ay pagsamba. Isang mainam na pagsamba para sa Diyos. Lagi tayo mananalangin. Ano man yung pagsubok sa atin, ipanalangin natin yan. Sumunod sabi, upang maging katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos. Sa tingin niyo po, amen, katanggap-tanggap na po ba tayo sa Diyos? Amen? Amen? Konti lang ito. Amen? Amen, man. Dapat po tandaan natin na katanggap-tanggap tayo sa Diyos kasi po sumasamba tayo sa Kanya. Alam natin yung bahagi na dapat natin gampanan sa Diyos. Nananalangin, nagpapasa ng Biblia, naaalala natin ang Diyos. Pag ikaw sa isang araw, di mo naalala ang Diyos, magtaka ka sa sarili mo. Amen? Magtaka ka sa sarili mo. Hindi ka nakapanalangin, amen, hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos. Kasi po, ang Diyos maraming plano. Kung makikita niyo po yung advanced technology ngayon, kahit di ka marunong magbasa ng verse, pagbukas mo ng Facebook mo, may verse mo din na makikita. Amen po? May mga good verse na ibinibigay sa iyo ang Diyos. So, pag-aralan mo to, mahalaga ang kahulugan ng salita ng Diyos. Di ba po? Amen. Sabi dito, ay hindi aksidente. Sabi ko nga po, hindi kayo aksidente na napunta rito. Ang tunay na pagsamba ng Diyos ay yung mga nandito. Kasi po, hindi na po kayo pinilit. Sumasamba kayo sa Diyos kasi yun ang gusto ng puso nyo. Hindi gusto lang ng sarili nyo. Amen? Gusto po ng puso. Lagi po tinitingnan ng Diyos, hindi lang puso. Isip. Lahat po ng bahagi ng katawan natin. Amen? Sabi po rito si John 4:23, ayan po. Sa English, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. So, hinahanap po ng Diyos yung tunay na sumasamba sa Kanya. Sa tingin niyo po, nakita niyo na pa sa inyo yun? Amen po! No? Lahat po tayo nakita na ng Diyos, kaya nga po tayo nandito eh. Nakita niyo lahat tayo may bahagi para sa Diyos. Amen po? Hinahanap tayo ng Diyos kasi hindi na hinahanap ng Diyos yung walang pagsamba sa puso niya kasi hindi na kilala ang Diyos. Ang gusto po ng Diyos sa mundo, sa buong mundo, sa lahat ng tao, ay malaman kung sino siya upang makapagsamba, yung tunay na pagsamba. Na po, hindi lang basta nagsisimba dahil para mabawasan yung kasalanan. Yung iba nga takot pupunta rin ko, masunod ko dyan. Yung mga ganun, no? Yung panahon na hindi pa natin natuunawaan yung kahulugan ng pagsamba. Hindi po ganun. Yung church po, hindi nakakasunod. No? Hindi po nakakasunod. Think lang po ng tao yun. Sabi dito sa conclusion na po tayo. Ang pagsamba ay pagbibigay ng halaga sa Diyos. Mahalaga po ba ang Diyos sa atin? Amen, napakahalaga. Pinakamahalaga sa buhay ng tao, ang Diyos. Ano po? Lalapit tayo lagi sa Diyos. Ito ang tunay na paniniwala na may Diyos. So kung alam mo mahalaga ang Diyos, naniniwala ka na may Diyos. Ito ang tunay na paglapit at paghandog ng ating buhay na gawa para sa Diyos. Upang malaman natin ang tunay na kaligtasang biyaya ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo dito ay niligtas ng Panginoong Hesus. Alam po natin yan. Sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating paglapit sa Diyos, hindi man tayo nasa church, ano po, naaalala natin ang Diyos, nananalangin, nagbabasa ng Biblia. Ang gusto po ng Diyos ay magpatuloy tayo sa pagsamba. Yan po ang gusto ng Diyos. Lagi tayong sumamba, hindi lang sa sarili. Sabi nga, hindi lang sa Espiritu, kundi sa katotohanan ipinakita sa atin ng Diyos. Ginawa na sa atin ng Diyos yan. Alam na po dapat natin yan. Ang kanyang pagkamatay ay napakahalaga. Dahil lahat tayo ay binayaran na ang ating mga kasalanan. Yan po ang tuloy na pagsamba. Hallelujah Lord, patuloy kaming nagpapasalamat sa araw nito. Tunay na Diyos na ikaw ang nagdala sa amin dito upang maunawaan namin ang kahulugan ng pagsamba sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na may bahagi kami nagagampanan. Naway maging tapat, tunay, Panginoon, at dalisay, mahusay ang aming mga gawa para sa iyo, Panginoon.
Ngunit ka namin tinataas sa aming buhay, bawat oras, bawat araw, at bawat taon na dumating, Panginoon, alalayan mo kami, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Espiritu ng Diyos, Diyos Ama. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen.